Ba't napunta sa likod? Ayan. Morning. Good morning. Ay. Good morning. Sino ba yun nandyan? Good morning. Kamusta? Sino ka? Shout out po sa mga nandito. Shout out. Hindi ko makita kung sino yung nandyan. Gara. Magandang umaga po. Walang magawa eh. Kamusta kayo? Kamusta po kayo? Wala akong magawa eh. Uy, secret daw. Pamangkin, kamusta pamangkin? Uy, pa-check naman ako ng audio pamangkin. Okay pa ba yung audio ko? Okay lang ba? Pamangkin, okay lang ba yung audio ko? Okay lang ba yung boses? Dinig ba? Wala kasi akong magawa eh. Kamusta? Secret daw. Loud and clear. Okay. Ang ginagawa nyo ngayon dyan? Shout out po sa mga labas-pasok. Ako ay naiinip, kaya tara, magkwentuhan tayo tungkol sa kung ano ba ang meron. Pag-usapan natin yung Hazard Identification and Risk Analysis Specialist Training. Shout out, Jobert Gonzalez. So, anong klaseng training ba ito? Pag-uusapan natin dyan. Anong klaseng training ba yung hazard na to? Yung HIRAS? Para saan ba yung HIRAS? Ano ba yung mga impormasyon na matututunan ninyo dito sa HIRAS na to kung sakaling magte-take kayo ng training? Importante ba itong training na ito? Yung mga ganung bagay ba? Diba? Kasi kailangan malaman natin kung ano ang importansya ng bawat training eh. Baltasar Mendoza, shoutout po. Hindi kasi pwede na basta kukuha ka lang ng training. Or sa atin, bilang mga safety, kailangan maging mapili tayo doon sa mga trainings na kukunin natin. Bakit kanyo? Kasi po, napakaraming training centers ang nag-o-offer ng iba't ibang klaseng training. Diba? Ngayon, kung mga trainings din lang naman ang pag-uusapan, ay napakarami talaga. Gaya nga po nung sinabi ko nung nakaraan, dito pa lang sa construction, merong 100 plus na trainings na kailangang i-comply. So, 169. Ngayon, kung yung 169 trainings na yun, kukunin mo lahat, ubos ang ipon. Diba? So, dapat maging mapili tayo tungkol dun sa mga trainings na kukunin natin. Kunin muna natin yung mga pinaka-essential, sabi nga. Mga pinaka-kailangan natin na training para sa trabaho natin. Tapos, kung gusto mong mag-enhance, kung gusto mong mag-ano pa ng maraming kaalaman, pwede namang mag-training ka pa ulit, di ba? Pero wag kang mag-take ng training na hindi mo kailangan kasi sayang yung pera. So, ano ba yung mga trainings na hindi mo kailangan? Well, yung mga trainings po na hindi mo kailangan ay yung mga trainings na hindi mo naman gamit dun sa trabaho mo, sa site nyo.
Salute, Jobert Gonzales Mendieta. Shoutout po. Hello mga ka-safety, sabi niya. So, imagine po ninyo, no, kung kayo po ay nasa construction industry, tapos kukuha kayo ng offshore, relevant ba? Related ba siya sa isa't isa? Siyempre hindi, di ba? So, sayang yung pera. Nasa construction ka, tapos kukuha ka ng rig safety. Sayang. Ngayon, kukunin natin yung mga trainings na mga importante sa atin. Ngayon, kung ako ang tatanungin, i-advise ko sa inyo mga kasama, no? Kumuha kayo ng HIRAS. Bakit HIRAS? Yung HIRAS kasi ay tuturo sa inyo yan kung paano yung tamang proseso ng trabaho. Ano yung mga kailangan mong malaman as a safety, paano mai-improve yung safety sa site ninyo, paano ka matuturuan gumawa ng mga dokumento, paano mai-enhance yung paraan mo sa paghahanap ng mga hazards, sa pag-identify ng hazards, sa paggawa ng mga corrective actions. So, itong HIRAS na to, ano ba ang nilalaman niya? Sino ba dapat ang kumuha nito? So, itong HIRAS na training po na to, para sa mga sa mga safety representatives to, safety committee members, sa mga safety managers, sa mga inspector, sa mga safety engineers. Halos intended kasi talaga to para sa mga nasa hanay ba ng safety, sa trabaho ng safety. Ngayon, ano-ano ba yung nilalaman niya na impormasyon? Ano ba yung matututunan mo rito? Una, malalaman mo dito yung employer's responsibility. Tapos yung paggawa ng safety program, pagbubuo ng safety committee, yung paggawa ng JSA, yung Job Safety and Health Protection. Tapos i-identify din dito sa program na to yung klase ng mga hazards, like yung biological, chemical, physical, safety, economical, ergonomical, at saka psychological o psychosocial. Mahalaga po kasi na ma-identify natin o malaman natin, maging pamilyar tayo sa mga klasifikasyon ng mga hazards para magawa natin ang tamang recommendations. Ngayon, maliban po doon, ano-ano pa yung malalaman natin sa trainings na to, sa training program na to, sa HIRAS? Malalaman din po natin dito yung hazard risk and safety. Tapos, yung klasifikasyon po ng safety inspection. Ano-ano ba yung klase ng safety inspection na ginagawa o dapat ginagawa ng isang safety sa site. Kasama na po dito yung formal at saka informal na inspection. Kasama na rin po dito yung safety sampling, yung safety survey, at saka yung incident inspection. So, importante po kasi na malaman natin to kung ano ba yung ginagawa natin, di ba? Kasi merong mga safety na kapag nagpunta sa site, tanong mo, nag-inspection ka? Yes, sir. Paano kung tanongin ka ng, anong klaseng inspection yung ginawa mo? Ito ba'y formal? Ito ba'y informal? Ito ba'y safety survey? Ito ba'y safety sampling? Anong klaseng inspection ba ito? Diba? So, kapag hindi mo nasagot, patay. Diba? Well, hindi naman siya kabawasan sa katalinuhan ng safety. Kaya lang, as a safety, dapat alam mo yung ginagawa mo. Dapat alam mo yung pagkakaiba-iba. Diba? So, maliban po doon, ituturo din po dito sa HIRAS training na to, yung report making. O yun sa tinatawag natin documentation safety. Tandaan po natin mga kasama, no? Isa po sa pinaka-importante ng papel o dapat nating gampanan bilang isang safety o dapat nating matutunan ay yung paggawa ng dokumento. Record keeping po. Isa po sa pinaka-importanting bagay yan na dapat matutunan ng safety. Ngayon, bilang isang safety, sanay ba tayong gumawa ng dokumento? Diba? Kung sanay tayong gumawa ng dokumento, anong dokumento ba yung dapat na
alam natin ginagawa o ano yung mga dokumento na ginagawa natin. So meron po tayong sample ng mga ng mga dokumento na dapat na meron tayo. Yung must at saka yung should sinasabi. Yung dapat meron, 'di ba? At obligadong meron. So, meron po tayo dito sa must kept or must include do sa mga dokumento natin is employees orientation record, workplace inspection report, tsaka yung record natin. Kasama na dyan syempre yung corrective action taken natin. Tapos incident and investigation report. Tapos record of employee and supervisors training. So yung training record po dapat meron tayo niyan, ano. Tapos yung health committee natin o yung safety committee natin, yung record niyan dapat meron tayo. Equipment log sheet natin, yung record, maintenance record, dapat meron din tayo niyan. Meron tayo dapat na, siyempre, yung mga first aid records natin, di ba? Tapos, yung sampling and monitoring report natin. Tapos, yung ating site inspection na ginagawa ng mga safety araw-araw. Tapos po, meron tayong record ng ating MSDS or SDS. So, bakit ba natin kailangan yung mga record na to? Bakit kailangan natin yung mga dokumento na to? Importante po kasi na makompile natin to, magkaroon tayo ng kopya ng bawat isang dokumento na to para in case, wag naman sana, in case na magkaroon ng aksidente or insidente o magkaroon ng audit, meron tayong maipapakita. Diba? Meron tayong ginagawa. Tanungin man tayo ng kung sino-sinong managers o representative, nagkaroon tayo ng kliyente na bumisita, may mapapatunayan tayo, may maipapakita tayo na dokumento na ginagawa o trabaho na ginagawa natin. Sabi nga updated tayo dun sa mga records na yan, di ba? Tapos meron din po tayo na dapat kasama dun sa mga records natin, yung mga record ng meeting natin, like toolbox talk. Yan, dapat yan, nakasave yan, nakapile yan, di ba? Tapos, dapat din meron tayong subcontractors pre-qualification documents. Lalong-lalo na, importante po yung subcontractors pre-qualification documents na yan kung ikaw ay contractor, kung ikaw ay main con. Importante po yan sa mga main contractor safety representatives. Importante po na meron kayo niyan sa departamento ninyo. Bakit ba kailangan ng subcontractor pre-qualification documents? Kasi po, kapag meron tayong subcontractor pre-qualification documents, dito po natin malalaman kung itong ating mga subcontractor maayos ba? O sila ba fly-by-night na subcontractor? Alam niyo yung fly-by-night na subcontractor? Sila po yung teka-teka na subcontractor. Now, kung ang subcontractor na makukuha natin ay pateka-teka lang o yung substandard o yung bahala na gang kung tumira, asahan po natin yung sakit ng ulo sa site. Bakit po kanyo? Unang-una, kung itong mga trabahante ng subcontractor walang orientation, walang paniniwala sa sarili nilang kaligtasan o sa safety, paano mangyayari? Papasok yan siguro nakasapatos. Yung common na sa sapatos, hindi safety shoes. Nagtatrabaho, walang helmet, walang safety glass, walang PPE. Diba? So, pagka po yung mga tao na yan ay nagtrabaho ng walang PPE, asahan na po natin yung insidente o aksidente na mangyayari. Pag nangyari yan, sino mananagot? Tayo pa rin. Diba? Kasi kahit sabihin mong subcontractor yan or may safety yung subcontractor ninyo, ikaw ang main con. Pag ikaw ang main con, pag nagka-problema yan, gagawa ng report yan, ibibigay sa'yo, gagawa mo ng report mo, ibibigay mo sa management mo. Diba? So, batik pa rin po yan. Automatic yan, batik pa rin sa records ninyo. Hindi ko mo sinabi na, hindi sir, kasi subcontractor naman to problema nila yan. Hindi po. Kayo ang nag-hire niyan.
Sa safety po kasi meron tayong tinatawag na duty of care. Kahit po ito ay subcontractor ninyo, once na iyan ay pumirma ng kontrata sa inyo, under na po sila ng pangangalaga ng MinCon. Kaya nga po may sinasabi tayo o meron tayong ginagawa sa mga site na ini-inspection natin sila. Diba? Ino-audit natin sila. Bakit po natin sila ini-inspection? Bakit natin sila ino-audit? Ginagawa po natin yon para malaman kung sila ba ay nagko-comply sa requirements natin. Sa requirements na meron tayo. Yun po yun. So, tandaan po natin, kailangan po na meron tayong subcontractor pre-qualification documents. Tapos meron din tayong supervisor notes and log for safety activity. Meron din tayong record showings na yung mga progressive and disciplinary actions natin ay napapa-enforce natin sa site. Ano ba yun? Ito po yung kunyari, Enteng, magandang umaga po sa'yo. Ito po yung nagkaroon tayo ng mga workers na pasaway. Hindi nagko-comply sa safety. Sinasagot si safety, binabalasuba si safety, lumalaban, insubordination, ganyan, di ba? Unsafe. So, nagbibigay tayo ng warning, di ba? Ngayon, depende po sa company ninyo kung ano yung HR policy ninyo. Meron kasi dyan na verbal, di ba? Merong written, merong suspension, at merong termination. Ngayon po, tandaan lang po natin mga ka-safety, mga kasama. Hindi po como safety tayo, may karapatan tayong magtanggal ng tao. Tandaan po natin, mula sa safety officer, hanggang sa supervisor, hanggang sa superintendent, hanggang sa superintendent, ang karapatan lamang po ng mga iyan o natin bilang safety officer hanggang superintendent is magbigay ng recommendation. Wala pa po sa atin yung authority o yung power para magtanggal ng tao. Hanggang recommendations pa lang po tayo. Ngayon, kung ikaw ay nasa managerial position, ayan po, kasama na po sa power mo, sa authority mo as a safety manager, ang mag-hire at mag-terminate ng tao kung kinakailangan. Pero hindi po como nasa power mo, nasa authority mo, yung pagta-terminate, basta-basta terminate na lang ng tao. Hindi po. Meron pa rin po iyang, gaya nga na sinasabi ko, meron pa rin po mga baitang yan. Diba? Itong ang verbal warning, written warning. Pag hindi pa rin talaga nakuha sa written, ito na po yung suspension. At dyan na po papasok susunod yung termination pag talagang pasaway na. Ang may karapatan lamang pong gumawa niyan, mga managers. Pagka tayo po ay safety officer hanggang superintendent, tayo po ay hanggang sa recommendations pa lang. Pero, yung recommendations po, shoutout daw sa mga taga Batangas. Ngayon po, shoutout Mark Angelo Casas, Ngayon po, yung ating recommendation, hindi pa pwede na masama ang loob mo kasi sinagot ka ng worker, sabihin mo sa manager, sir, bastos aring taong are, sinagot ako. Tanggalin mo yan, sir, tanggalin mo. Ngayon, ito namang si safety manager dahil kababayan ka, kakilala ka, kaibigan ka, kumpare ka, o tropa ka, determinate yung tao. Pero pwedeng gumana yon sa iba, pero kapag binalikan kayo, ubos ka. Ubos yung safety manager. Kasi kailangan din dyan, may justification. Ano ba yung naging problema ng tao at itinerminate mo? Diba? May report ka kailangan na gagawin. Kasama nung recommendation mo. Hindi pwedeng basta tanggalin yan, suspindihin yan. Hindi. Yung pagtanggal, pagsuspinde, base yan sa report mo. Sa justifications mo. Kung bakit siya dapat isuspinde, kung bakit siya dapat tanggalin. Hindi pwedeng basta sabi lang na tanggalin, tanggalin ka agad. Hindi po pwede yon. Now,
Maliban po doon sa ating mga, sabi nga namin dito dito sa abroad, yung explanation letter o ES, explanation slip yan explanation letter tawag. Tapos ang tawag namin yan is love letter. Itong love letter na to, yung ES, explanation slip, binibigay namin yan doon sa mga may violations. Tapos magpapaliwanagan sila kung ano ang nangyari. 'Di ba? Kung bakit. Kasi kailangan hingin mo rin yung side nila. Hindi tayo dapat one-sided kapag magbibigay tayo ng o meron tayong iniimbestigahan, meron tayong gustong bigyan ng yan. Pag kasi sabi nga ni ang baliktad naman kasi ng pangalan mo Hindi ko mabasa. Sabi niya, how about sir, if the unsafe act and unsafe condition is life-threatening and cause a dangerous occurrence. Now, meron nga tayo dito sinasabi, dapat may justification tayo. Kung ma-justify natin na yung ginawa niya is life-threatening, pwede. May level of violations kasi yan. Meron levels of ng strength ng klase ng violations. Kung PPE lang, hindi mo dapat tanggalin yung tao. Pero kung imminent danger at life-threatening yung ginawa niya, pwede siguro. Like kunyari, nasa live plant tayo, di ba? Nasa live plant tayo, oil and gas tayo. Bawal ang sigarilyo kasi may mga gases dyan na sumasabog. Tapos nanigarilyo yung tao. Yun, pwede mo yun. Pwedeng isaalang-alang yun para ma-terminate yung tao. Now, yung termination, hindi mo masasabi na terminate sa company. HR lang po ang magsasabi niyan. Pero, pwede mong bigay yung recommendations mo para ma-terminate siya doon sa project. Okay? Sa project, pwede mo siyang ipa-terminate. Pero doon sa company itself, HR po yan. Matagal-tagal pa na debate yan. Shoutout po kay OSHP Pharma. Magandang araw po sa inyo. So, yun po yung sinasabi natin, na kailangan may mga records din tayo niyan. Now, sa amin po kasi, ang ginagawa ko, usually, kapag may hawak akong project at ako yung manager doon, lahat ng mga aplikante may record yan. Ultimo yung mga subcontractors may record ako. Nasa system po yan. Bakit ko ginagawa yon? Sabi nga ng iba, sir, ano lang naman to pang shutdown o pang madalian lang to. Mga 2 weeks, 3 weeks, 1 month lang sila magtatrabaho, 45 days, pinakamatagal. Bakit kailangan pang isama? Now, ang purpose po natin dyan mga kasama, para malaman natin yung mga tao kung sila ba ay dati nang na-hire o hindi. Ngayon, kung sila ay dati nang na-hire at meron silang problema o pasaway sa site, so pwede nating i-recommenda sa HR na huwag yung tanggapin to. Pwede nating i-recommenda sa marketing na huwag yung tanggapin to kasi pasaway to sa site. Ito yung nagbibigay ng problema sa atin. Yun po ang kagandahan ng dokumentado tayo, ng may record tayo. Ganun din naman, yung silbi o purpose ng mga records kapag ka nag-terminate ka. Kasi merong unjust termination di ba? Meron dyan na mga workers na nasulsulan ng mga kasamahan nila. Pag terminate, nagreklamo. Pupunta sa DOLE, pupunta sa kung saan, doon magreklamo. Kakasuhan yung kumpanya. Ngayon, kung wala po tayong dokumento magpapatunay kung bakit natin terminate ito, pwede tayong balikan. Pero kung may dokumento tayo magpapatunay na kaya natin terminate ito kasi nagawa siya ng imminent danger, di ba? Doon sa site or doon sa kumpanya natin, maya-justify natin na yung ginawa natin pagtanggal sa kanya karapat-dapat lang. Kasi kung hindi natin siya tatanggalin, maaaring masira yung reputasyon ng kumpanya o maaaring may madamay ng maraming tao doon sa disgrasya na maaaring maganap dahil sa kagagawa niya. So, yun po, yun Now, maliban po dun sa mga nasabi natin, kailangan din po meron tayong mga checklist. So, ano-anong klaseng checklist ba yon? So, unang-una po, dapat yung mga checklist natin as per activity. Diba?
Like sa confined space, di ba? Meron tayo dapat na sinusunod na checklist dyan sa confined space. Kasi meron tayong, speaking of confined space, pag may trabaho tayong confined space, sino si entrant? Ano ang trabaho? Sino si hall watch? Ano ang trabaho? Sino si entry supervisor? Ano ang trabaho? Kilala ba natin itong mga ito? Alam ba natin yung responsibilidad nila? Naka-justify ba o clarified ba yung mga posisyon nila? O tayo yung tipo ng company o ng safety na pag sinabi ng management, safety renan, meron tayong confined space activity, tirahin ninyo mamaya ha. Ako naman, yes sir. Tapos kuha na lang ako ng kuha ng tao. O ikaw yung hall watch, ikaw yung magtatrabaho sa loob ha, ikaw yung supervisor. O ganun na lang ba tayo? Di ba? Kailangan po, alam natin yung bawat papel ng mga tao natin. Ano? Tapos kailangan meron din tayong emergency response plan. Yung record nito, o yung procedure. Tapos yung records. Tapos yung record ng drills, di ba? Ng mga emergency drill natin, dapat may record tayo niyan. Sabi kasi nung iba, sir, meron na nga tayong shout out, Luther de la Cruz. Sabi kasi nung iba, sir, meron na po kaming emergency plan. Sir, meron na po kaming evacuation plan. Okay, sige, meron kayong emergency plan, meron kayong evacuation plan, nasaan yung record natin ng drill? Sabihin nila, sir, hindi namin nagagawa eh. So, apatay tayo dyan. Bakit apatay tayo dyan? Okay, meron kang record ng drill. Meron kang record ng emergency. Meron kang record ng response plan. Meron kang record nitong mga dokumento ka. Pero wala kang record ng drill, ng actual drill. Diba? May dokumento ka. Pero nagagamit nyo ba? Napapractice nyo ba? Diba? So, ano ang silbi niyan? Display. So, hindi dapat ganun. Meron po. Meron po tayo sa Pilipinas. Ito pong Triple C Safety Training and Review Center. Ang itinuturo po natin dyan is yung mga international standards po, mga technical. Yung tinuturo po natin dyan dun sa Triple C, itong mga Aramco-based training. Means, ang ginagawa natin is kung ano yung standard ng Aramco, sabi Royal Commission, yun po yung training na ginagawa natin sa mga tao. Tapos meron naman po tayong isa, yung FCOSH, F. Castell Occupational Safety and Health Training Center. Ang itinuturo naman po dyan is local-based standards po. Philippine standard po. O yan. So, yun po yung sinasabi natin, Hindi po pwede na meron kang dokumento, may safety plan ka, may safety manual ka, may safety program ka, hindi mo naman napapractice, baliwala din siya. Diba? Baliwala din po lahat yan kung hindi mo naman ipapractice yan. Joralan, Lodan Araos, shoutout daw from Clark, Pampanga. Kailangan kapag meron tayo, ipapractice natin kahit once a month, ipapractice natin siya para malaman natin kung ito bang ating emergency plan, evacuation plan, applicable pa sa atin. Diba? Kung alam pa ba ng mga tao yung gagawin nila. Kapag kunyari, nagkasunog. Diba? Nagkaroon ng lindol. Diba? Nagkaroon ng aksidente or insidente. Dapat alam nila yung gagawin nila. Ngayon, kung meron tayong dokumento magsasabi na meron tayong evacuation plan, ito yung susundin natin. Sabihin ng mga tao, okay. Tapos nagkaroon bigla ng emergency. Nagkagulo, nagkatulakan, nagkaroon ng stampede. Apatay. Nasaan yung ating protocol? Asan yung SOP natin? Hindi nasunod. Bakit hindi nasunod? Kasi hindi naman napapractice. Yun ang masakit po doon, di ba? So, kanino babalik yung sisi? Kaya safety pa rin. Diba? Kaya yun po yung sinasabi natin, importante, mga kasama, na magkaroon tayo ng mga dokumento.
Tapos ano pa ba yung mga dokumento na mga kailangan natin? Mamaya babalikan natin lahat yan, ano? O, pa-shoutout daw, sabi ni Sir Mara Beranya Silang ng Reprac Industrial Supply and Services Incorporated. Shoutout po sa inyo. So, babalikan po natin mamaya yung mga listahan natin tungkol sa mga dokumento, no, na kailangan. Pero isa-isahin muna natin o dadaanan muna natin lahat. So, employers, contractors, and subcontractors safety policy. Kailangan po iyan pag tayo ay main contractor. Bakit kailangan nating malaman kung meron sila ng safety policy or safety program or safety procedures? Kasi po mga kasama, dito tayo magbabase kung ito bang contractor na to ay safe magtrabaho o hindi. Ngayon, dito po sa amin, ano, sa akin, usually ang ginagawa ko kapag may contractor ako o subcontractor, gaya na lang nung nasa Aramco ako, nung safety manager ako dun sa flow line, pag may subcontractor kami, unang-unang requirements po na hinahanap ko is yung safety policy nila. Bakit ko hinahanap yung safety policy? Kasi po sa safety policy, sa program nila, sa procedure nila, dyan mo makikita kung safe bang magtrabaho ito. Ngayon, ipapasa sa amin yan. Re-reviewin ko ngayon yan. Kapag ka hindi siya naka-align sa policy namin, sa policy and procedures namin, i-reject ko to. Papagawa ako sa kanila nang naka-align sa amin. Bakit? Kasi po, sabi nga, para mapanatili mo ligtas yung mga tao mo, kailangan ligtas ka. Walang magliligtas sa'yo kundi ang sarili mo. Diba? Bakit natin ginagawa ito? Kasi para kapag ka nagkaroon o naging trabahante natin sila, tinanggap natin sila as subcontractor, mapapa-implement natin ng maayos yung safety na alam natin. Yung klase ng pagligtas do sa mga tao na ginagawa natin sa kumpanya natin. Kasi sabi ko nga po sa inyo, no, sa duty of care na tinatawag sa safety, international law po yan, yung duty of care na yan. Sa duty of care na yan, kahit subcontractor mo siya o kahit sino pa siya, basta tinanggap mo o binigyan mo siya ng karapatan na magtrabaho sa ilalim ng pangangalaga mo, kailangan protektahan mo din siya. Diba? Ngayon, kung pareho kayo ng safety plan, safety procedures, safe yung mga tao nila. Kasi sigurado ka na yung pinapatupad nila o yung ipapatupad nila ay as per, di ba? As per safety plan ninyo. Kung ano yung ginagawa mo sa kumpanya mo, yun din ang gagawin nila sa kumpanya nila. So makakasiguro ka na ligtas sila. Di ba? Iyon po ang purpose niyan, yung paghingi natin sa kanila ng dokumento. Ngayon, ano ba dapat yung nilalaman ng safety program nila? Dapat ang nilalaman niyan, no, yung ilang dapat sa nilalaman niyan is yung report ng employees training. Importante po yan na magkaroon ng training yung bawat empleyado nila. Dapat meron tayong kopya niyan. Tapos, kailangan dyan, meron tayong incident statistics. Alamin natin kung ako kasi ang hinahanap ko is 3 years eh. For 3 years yung hinahanap ko na record eh. Bakit ko hinahanap yung record na yan, yung incident statistics nila? Hinahanap ko po yan para malaman ko kung ito bang kumpanya na to ay nakaranas na ba ng aksidente sa site nila. May mga namatay na ba na empleyado itong kumpanya na to? May mga na-disgrasya na ba? May na-invalido na ba? Invalido means na-paralyzed na mga empleyado. Yun po yun. Para malaman natin, kasi doon mo makikita kung safe or unsafe sila magtrabaho. Diba? Sa dami nung aksidente. Ngayon, kung mga minor injury lang naman, like yung cuts, yung hiwa, yung gas-gas, bruises, diba? Okay lang yan. Natural lang yan eh. Normal lang yan eh. First aid lang yan eh. Pero yung mga dinadala sa ospital, hindi na normal yon. Tapos yung mga
hindi nakapagtatrabaho ng mga lost time, hindi na normal yon. Lalo na, hindi na normal yung mga namamatay, di ba? So, kaya hinahanap natin yan. Tapos po, pangatlo sa hinahanap natin na dokumento sa dokumento nila is yung safe work procedure nila o yung SWP. SWP means Safe Working Procedures. Dito na po yung papasok yung working at heights. Diba? Excavation, electrical safety, concrete pouring, ano pa ba? Lifting, manual and mechanical lifting, chemical handling. Diyan na po papasok yung mga procedure na yan sa SWP, Safe Work Procedure. As per activity po yan kailangan. No? Hindi po pa pwede na pag hininga natin sila isang bagsakan, eto na. Tapos ano gagawin natin diyan? Wala na, binigyan na lang tayo, di natin binasa, di natin ni-review. 'Di ba? So, yun po yung mga hinahanap natin, ilan sa hinahanap. Tapos po, record po ng health and safety inspection. Tapos yung mga follow-ups natin. Paanong record ng health and safety inspection? Ito po yung hinahanap natin yung trabaho ni safety araw-araw. Diba? Ang trabaho ni safety is mag-ikot sa site, maghanap ng observation, at magbigay ng recommendations. So, ito po yun, yung record nito. Yung tinatawag nating safety walkthrough. Iba pa po yung safety walkthrough ng kasama natin mga kliyente, ha? Meron po tayong individual safety walkthrough. Ito po yung inspection record natin. Daily inspection report, sabi nga nila. Ito po yung ginagawa ni safety. Mag-iikot sa site, maghahanap ng unsafe act, unsafe condition, tapos ire-record, maglalagay siya ng recommendations, magbibigay siya ng timeline o time frame kung kailan dapat i-close yung observation at kung na-close ba or hindi, or kung nag-follow up pa siya. Ito po yun yung record. Isasubmit po na, ito po yung isinasubmit ng safety officer araw-araw sa department nila, no? Sa documentation safety. Hinahanap din po natin yan para malaman natin kung yung mga safety ba sanay gumawa ng report, sanay magbigay ng tamang corrective actions or recommendations dun sa mga observations na nakita nila. Or, sanay ba yung mga safety na maghanap o mag-identify ng mga hazards sa site. O baka mamaya itong mga safety natin, ang alam lang na observation report, PPE. Diba? No helmet, no safety glass, poor housekeeping. Baka puro ganun lang nakalagay sa report natin, wag na lang. Di ba? Although, ang poor housekeeping ay isa sa pinaka-importanting dapat na ma-monitor natin bilang mga safety. Pero wag naman palaging poor housekeeping. Di ba? Maraming observation sa site. Wag pong maniniwala na ang isang site ay zero accident, zero incident. Kalokohan yan. Walang perfectong site. Hospital nga, mall nga May nadudulas, may nadadapa, may natitisod, may napupuwing. Sa construction site pa kaya, nandun na bawat minuto, ang tao gumagalaw, bawat minuto, nag-iiba ang pace ng trabaho. Diba? Palagi merong hazard, palagi merong unsafe act, palagi merong unsafe condition. Pero depende na lang yan dun sa safety officer na nakabantay dun kung alam niyang i-identify ito. At kung alam niyang magbigay ng tamang recommendations o ng corrective actions. Diba? At huwag pong maniniwala na tayong mga safety ay hawak ng site engineer. Kalokohan yan. Hindi. At hindi rin natin obligasyon na mag-report sa kanila. With due respect sa mga site engineer, wala po akong sinasabing masama o pinapatungkulan na masama. Ang sa akin lamang po ay itinatama ko lang yung maling paniniwala ng ibang baguhang safety na kapag ka ikaw ay safety officer, obligado kang mag-report sa safety sa site engineer mo. At kung ano yung sabihin niya, yun ang susundin mo. Hindi po. Ideally, ang safety po ay dapat independent body. Hindi po ito partisan, hindi po ito hawak ng site engineer,
Hindi po ito hawak ng electrical engineer, hindi po ito hawak ni construction manager, ni electrical manager, ni civil, at ng kung sino-sino pa. Magre-report lamang po si safety kay project manager. Yan po ang protocol niyan. Kay project manager lamang siya magre-report. Lahat ng problema, ibabato niya sa project manager. Kay project manager yan siya hihingi ng recommendations kung hindi na niya kaya. Iyon po ay kung walang, ulitin po natin, iyon ay kung walang safety manager itong sa safety officer. Pero kapag merong mas mataas na safety sa'yo doon sa site ninyo, like supervisor or manager, si safety officer magre-report yan kay supervisor, si supervisor magre-report yan kay manager, si manager magre-report yan kay project manager, hindi kay site manager. Hindi kay construction manager, hindi kay engineering, hindi kay kung sino-sino pa. Yun lamang po yung kiniklear natin, Tapos po, pagka meron na po tayo ng mga safe work procedure natin, Pag meron na po tayong safe work procedure, kailangan po yun nga ating daily observation report, meron tayo. Tapos po yung mga investigation na ginawa natin sa mga accident investigation plan, tsaka yung mga report natin, dapat hihingin din natin sila ng kopya. Tapos, record po ng ating maintenance and facilities dun sa subcontractor. Sa mga equipment po ito, kaya natin naman hinihingan sila para malaman natin kung ito bang mga equipment nila safe pa bang gamitin. Kung ito bang mga equipment nila is na-inspection ba? Na may TUB ba itong mga to? Like for example po, sa mga lifting gears natin, TUB certified ba itong mga ito? TUB inspected ba ito? Third party inspected ba ito? May TUB stickers ba to? Certified ba ito? Pwede pa ba itong gamitin? Yun po ang purpose natin dyan. Ngayon po, sa mga operators naman, dapat yan may TUB. Driver, operator, di ba? Especially pag sa crane, nako, kailangan may TUB yan. Huwag po tayong papayag na kung sino-sino lang ang sumasakay sa crane natin nag-ooperate. Kahit sabihin natin 10 taon ka ng crane operator, pero wala, na-expired na ang TUB mo, wag po tayong papayag na gamitin pa din niya yan. Bakit? Pag po may nangyari, yari kayo. Bakit mo pinagamit? Wala palang certification yan. Hindi pala certified yan. Sir, meron naman siyang certification, na-expire lang O, na-expire na nga so hindi na valid. Parang lisensya sa pagmamaneho, di ba? May lisensya ka pero 10 taon ng paso. So valid pa ba? Entitled ka pa bang magmaneho? Hindi na. Kapag ka nabangga ka, o ikaw ang nakabangga, same ang parusa sa'yo, driving without license ka. Ganon din po sa mga operator natin. Di ba? At ang sisi niya, asahan ninyo mga kasama, ang daliri ng management nakaturo sa kanino? Sa safety. Bakit mo pinayagan? Kaya ka nga kinuha ng management Yun ang panlaban lagi ng management. Kaya ka nga namin hinire, kaya ka namin binabayaran ng ganitong halaga para pangalagaan yung mga tao. Kasi hindi namin alam yan. Although alam naman nila yan, pero syempre kakatwira nila, hindi nila alam. So, lusot-lusutan lang. So, para mapangalagaan yung mga tao, alagaan mo yung sarili natin. Alagaan natin sarili natin. Paano natin mapapangalagaan yung sarili natin? Alamin natin yung proseso ng trabaho, alamin natin yung tamang trabaho. Di ba? Ngayon, pag meron na tayo mga maintenance record niyan, so, okay na. Diba? Pero, dapat alam ng mga contractors natin yung kanilang responsibilidad pa din. No? Ngayon, ang JSA natin mga kasama, sabi nga, may nagtanong sa akin na kasamahan natin ano daw ba yung mga hinahanap ko kapag ako yung contractor? Or ano naman yung mga isinasubmit ko, gaya ngayon, ako po ay isang hazard identification and risk analysis specialist. Ang forte ko po ngayon is maghanap ng mga hazards, mag-identify ng hazard, i-identify or i-assess yung
klase ng hazard, ano yung epekto nito sa mga tao, ano yung epekto nito sa kumpanya, ano yung epekto nito sa project. Iyon po yung trabaho ko ngayon. Now, at ano ba yung mga ipinapasa natin na dokumento sa kumpanya? Ngayon pong ipinapasa natin na dokumento sa kliyente kapag meron tayong project is yung safety plan, training records, JSA at saka yung risk assessment natin. Tapos emergency plan, action plan, recovery plan. Yun po yung mga ipinapasa natin. Ngayon, hindi ko muna ipasa muna yan, okay na. Ang nangyayari pa mga kasama, kapag once na naipasa na natin dokumento na yan, yung ating JSA at saka yung risk assessment, ipe-present mo ngayon yan sa kliyente. Diyan po ngayon nagkakatalo, diyan tumatagal yung pagkuha natin ng project. Bakit tumatagal? Bakit diyan nagkakatalo? Kasi tandaan po natin, ito pong JSA natin ay ginawa natin, di ba? Ito yung pagkakaalam natin doon sa klase ng trabaho. Ngayon, ipe-present mo sa kanila yan. Ngayon, sa presentation po, mga kasama, hindi isang safety ang kasama ninyo. Hindi lang isang safety ng contractor ang kasama ninyo doon sa presentation na yan. Marami po kayo o marami sila. Isa ka lang. Para kang nag-college, nagdi-defense ka. Di ba? Minsan, merong 5, 6, 7 yung nasa harapan mo at nagtatanong sa'yo tungkol sa JSA mo. Ngayon, ipapaliwanag mo yan. Bakit ito po yung trabaho namin. Like for example, ang trabaho natin ay mag-unload tayo. O sabihin natin na mag-overhaul tayo ng makina. Sabihin natin shutdown project. Mag-overhaul tayo ng makina. So, ano ba yung unang-unang trabaho na nandyan? Sasabihin mo, unloading of materials. Babanatan ka ng kliyente. Bakit unloading ka agad? Bakit unloading ka agad? Nasaan yung loading? Ano nangyari doon sa loading? Paano nyo ikinarga yan? Nakakarga na ba yan? Saan ikinarga yan? Paano nyo nadala dito yan sa site? So, ano na yon? X na yon. So, pagka nagkaroon ng isang comment ang kliyente sa JSA mo, ibig sabihin, yung JSA mo, for revision na yan. Gumawa ka ng JSA na merong sabihin natin 15 pages o 10 pages na lang. Pinaghirapan mo, pinagpuyatan mo lahat yan. Pagka yan, nagkaroon ng isang sa umpisa pa lang, nagkaroon na agad ng comment ang kliyente, wala na. Yung buong JSA mo na yan, for revision na yan. Obligado mong gawin ulit yan. Bakit? Kasi sa umpisa pa lang, mali ka na eh. So, lahat ng step mo, mali na. Diba? Kasi kulang na. So, dapat, doon pa lang sa umpisa, sa paggawa mo ng recommendations mo, o sa paggawa mo ng GSA, tama na. Di baling magkamali ka sa bandang gitna, sa bandang puwitan, ng GSA mo, okay lang yan, pwede mo, iyaano mo lang yan. Hindi mo na siya babaguhin lahat. Importante yung sa unang step mo pa lang sa GSA mo, is tama ka. Doon ka dapat. Tapos po, once na tama na yan, sa first review, tama na yung JSA mo, no? Ni-review ninyo, nagtama na. Sabihin natin, ni-review natin ngayon. Mali, ni-revise mo. Bibigyan kanila mga kasama ng 3 days up to 1 week para i-revise yan. Tapos, isasubmit mo sa kanila. Pagka-submit mo ng JSA mo, magbibigay sila sa inyo ng specific date kung kailan nyo gagawin ulit yung review. Pag na-review nyo na yan at pumasa na yan, another review na naman po yan mga kasama. Second review hanggang third review. Pag pumasa ka sa third review ng JSA ninyo, pipirmahan nila yan, approve na yan, pwede na kayong magtuloy sa project. So, hindi po mga kasama normal. Shoutout po. Shoutout sa lahat po. Alan Sinagua Duarte. Hindi po ko meron tayong Romel Marasigan. Shoutout pre.
Hindi po como meron tayong JSA na naipasa sa kliyente, tapos na. Hindi po. Nire-review pa po yan. Ngayon po, pag napasa na po natin yan, ito naman pong ating safety plan. Yung safety program natin. Ano? Yung ibang kliyente ang hinahanap safety manual. Pero yung ibang kliyente ang hinahanap PSSP o Project Specific Safety Plan. Ano ba yung pagkakaiba ng safety manual sa safety procedures natin sa PSSP? Ngayon yung PSSP po kasi para sa project lang to. Kung ano yung project mo, intended lang siya para sa project na yun. Hindi po siya pang overall ng company. Ngayon po kadalasan yung safety plan natin, yung safety program natin is pang company, di ba? Doon po yung bumubuo doon sa safety manual natin. Ngayon, yung PSSP po, yung Project Specific Safety Plan, ito po ay intended lang para doon sa project mo mismo. Kumbaga, project duration lang siya. Minsan, sa shutdown nga, 45 days lang siya. After ng 45 days, tabi na tong safety plan na to. O tabi na tong PSSP na to. Nakakuha ka ng Aramco, o PSSP para sa Aramco, PSSP para sa Sabic, PSSP para sa Sadara, PSSP para sa Tasni, at sa kung saan-saan pang kumpanya. Yun po ang labanan dito. Hindi siya pwedeng isang programa para sa lahat. Wala pong ganun dito. Dito po, kaya nga po yung sinasabi ko sa inyo na palagi, walang safety program na one size fits all. Hindi ko mo nagamit mo sa Tasni o sa sabihin natin sa local, hindi ko mo nagamit mo sa Abida, magagamit mo sa SMDC, magagamit mo sa kung saan project. Hindi. Dito po, as per project specific po siya. So, yun po yung mga ginagawa natin, ano? Yun po yung mga dokumento na kailangan natin. Tapos po, hinahanap din po natin mga kasama dito sa ating mga kliyente yung CB ng mga safety. O hinahanapan tayo ng CB ng mga kliyente natin. At pag naman po tayo yung main contractor, hinahanapan din po natin o isa sa hinahanap natin sa ating mga subcontractor yung CB nung kanilang mga safety officer na ipapasok sa atin. Dito po sa abroad, especially pag nasa shutdown ka, kada project may interview. Kahit sabihin natin, last year, 6 months ago, nanggaling ako ng Tasni. Tapos, meron na namang project sa Tasni sa susunod na buwan. Papasok na ako diretso. Hindi po. Mag-undergo pa din po ako sa interview. Ganun po ang proseso rito. Kada papasok ka sa site, o kada papasok ka sa planta, dadaan ka po sa interview. Sa pre-qualifications po nila. Kaya dapat talaga, Enrique, shoutout po. Kaya dapat po talaga, palagi tayong handa, ano. Ngayon, bakit ba natin naman hinahanap as a contractor, a main contractor po? Bakit ko hinahanap yung dokumento ng safety, yung CB, yung certificate, yung ganyan? Para po, mga kasama, malaman natin yung kalidad at kapasidad naman ng magiging safety natin sa site. Kasi, ito pong mga safety officer natin sa site, iyan po yung representative ko kung ako yung manager. Kaya bakit ako mapili sa mga safety ko? Kasi sila po yung tumatayong ako pag nasa site sila. Kaya po hindi ako pumapayag na yung mga safety ko hindi maalam. Kaya ang ginagawa ko, bago matapos yung project, kahit itanong po ninyo doon sa mga safety na nahawakan ko, mapa Pilipino, kay parang Joshua Liquido, safety practitioner po ngayon sa Pilipinas yan, dumaan po sa ilalim yan ng aking pangangalaga nung nasa Sabic Dragados kami, kay parang Lester Tumambing, sa mga kasama po namin na Pilipino, na mga naging safety ko, kahit sa mga ibang lahi. Hindi po ako pumapayag na aalis sila sa ilalim ng pangangalaga ko o sa project na hawak ko nang wala silang alam.
Talagang tinuturuan ko po, tinetrain ko. Bakit po? Kasi nga po, sila, ay, utol kapatid, Leonard Umali Pagya, shoutout sa'yo kapatid. Kasi po, no, ito pong mga tao na to, ito pong mga safety natin na to, sila po yung ating mata. Sila po yung ako sa site. Paano ako sa site? Kasi, ang safety manager po, kadalasan, meeting yan, bilang mag-site. Shoutout kapatid, good morning sa'yo. Ngayon po, bilang mga safety natin sila yung laging nakapokus dun sa area. Ngayon, kung wala silang alam sa trabaho, magkakaroon ng aksidente, mag-reflect po iyan dun sa manager. Diba? Kaya ang ginagawa po natin, kung ano yung alam ko, itinuturo ko sa kanila. Dapat pare-pareho kami ng nalalaman para maging ligtas yung project na hinahawakan. Ngayon po, ang ginagawa naman natin para masiguro natin kung tama ba yung nilalaman ng CV ng mga tao. Ayan pa, si paring Dondi. Naging kasama ko po yan sa Sabik Tragados. Isa po yan sa makapagpapatunay sa inyo kung paano ako mag-handle ng mga tao. Ngayon po, ang ginagawa po natin, kaya natin kinukuha yung CV ng mga safety officers na yan, yung mga aplikante. Kabinta, shoutout sir. Para po malaman nga natin yung background at saka yung kaalaman na meron ito. Kasi po dito sa abroad, na-experience ko mga kasama. Salamat pare, ingat din dyan. Na-experience ko po dito, merong mga worker o merong mga safety applicants na edad may 5 merong 10 years experience. Saan ka nakakita ng 25 years old may 10 years experience? 15 anyos ka nung nag-safety ka? Yang ganda, di ba? Tapos meron diyang mga safety officer o safety applicants. May Nibosh, may Ayos, may OSHA. Tanungin mo kung ano yung hazard, hindi alam. Tanungin mo kung ano yung safety, hindi alam. Tanungin mo kung ano yung ganitong trabaho, hindi alam. Merong nag-apply sa akin noon, isa daw siyang EMS 14001 lead auditor. Environmental mga kapatid, Environmental lead auditor daw siya. EMS 14,000. So, tinanong ko, ano yung aspect and impact? Hindi nasagot. Tinanong ko, ano yung flora and fauna? Hindi rin nasagot. Kaya sabi ko, paano ka naging lead auditor? Sabi niya, i-base mo sa trabaho. I-base mo sa experience ko yung pagtatanong mo, wag sa based dun sa sa training na meron ako, sabi niya sa akin. So sabi ko, sige. Sabi ko, ano ang capacity ng scaffolding? O anong klase ba yung mga scaffolding natin? Hindi nasagot. Sabi ko, ano yung klase ng meron tayong excavation more than 1.2. Ano ang tawag sa kanya? Confined space daw, which is tama, 'di ba? 1.2 deeper na excavation is considered as confined space. Sabi ko, yung confined space, yung excavation natin nasa open field. Anong klaseng confined space to? Ang masakit, hindi na naman niya nasagot. Basta sabi niya confined space. Okay, sige. So, na-reject natin yon. Merong namang nagpunta sa akin na merong may Nibosh. Nibosh IGC siya. Nag-apply. Naging safety manager daw siya dati sa isang project. Sabi ko, sige, good. Tinanong ko lang isang tanong. Ano yung Nibosh? Sabi niya, standard. Sabi ko, standard. Kailan pa? Diba? Uy, salamat sa'yo. Roque Noel Tordesillas. Shout out, tol.
Sabi ko, kailan pa naging standard ang NEBOSH? Tapos tinanong ko din sa Ayos, doon sa training niya, kasi ako mga kasama, no, para malaman ko kung totoong nag-aral ka o totoo yung training na kinuha mo. Ang ginagawa kong una, tinatanong ko yung mga trainings na meron ka. Kunyari, sinabi mo sa akin na meron kang NEBOSH, meron kang Ayos, meron kang OSHA, nakalagay sa CV mo, tatanungin kita tungkol doon. Tandaan po natin, Utol J, shoutout sa'yo. Tatanungin kita kasama, tatanungin kita kapatid, doon sa CV o doon sa mga trainings na nakalagay sa CV mo para malaman ko kung talagang nag-training ka. O ikaw nag-fly by night, di ba? Shoutout kay Utol J. Ay, isa sa pinakamalupit na Batanggenyo na aking nakilala. Napaka-humble na tao na rin. Nice. Yun, yung mga kasama, tatanungin ko kayo tungkol doon sa certifications na meron ka. Once nasagot mo yon, okay, maniniwala na ako na nag-training ka, na nakuha mo siya. Matan ka talaga. Pag nasagot mo siya, pupunta naman tayo doon sa experience mo sa trabaho. Diba? Kasado na, Tol J. Tatanungin naman kita sa klase ng trabaho na alam mo. Ikaw ang papipiliin ko. Kunyari, sinanong ko sa'yo, ilan taon ka na as a safety? Ilan taon na experience mo sa safety? Sabihin mo sa akin, sir, 2-3 years. Okay. Sa 2-3 years na yan, oy, Boss Jake La Chica, shout out sa'yo. Magandang umaga. Tatanungin kita ngayon kung saang area ka mas gamay. Alam mo yon, ba't ko tinatanong kung saang area ka mas gamay? Kasi sa site, inaalam natin kung ano yung trabaho na specialty mo Kung saan ka expert, kumbaga. Kung sa lifting, doon ka sa mga lifting itotoka. Diba? Kung sa working at heights, doon ka itotoka sa working at heights kasi doon ka mas gamay. Pero syempre, rotation yan. Hindi naman pa pwede na doon ka lang palagi magaling. Diba? Inaalam natin yan. Tapos, pagka nasagot mo lahat yung mga tanong, pag nasagot mo lahat yung mga tanong ko, hard ka na. Diba? Ganun lamang po mga kapatid. Ganun lamang po ang ginagawa natin kapag mag-hire tayo ng tao. Titingnan natin yung capacity ng tao. Titingnan natin yung kakayahan, yung kaalaman. Kasi nga, tandaan natin, sila yung magiging representative natin sa site kapag nasa site na sila. Kung ano yung itsura ni manager, kung ano yung kaalaman ni manager, ni safety manager, dapat yun din yung level ng kaalaman ng mga tao sa site, ng mga safety officer niya. Kasi ang iiwasan po natin, si safety manager mahusay, yung mga tao niya sa site walang alam, o anong dating ni safety manager, maramot. Bakit? Kasi hindi naman lang niya maturuan yung mga tao niya. 'Di ba? At once na nagkaroon ng aksidente, tandaan po natin, hindi si safety officer ang mananagot dyan, kundi si safety manager. Tandaan natin mga kasama, as a manager, pwede kang mag-delegate ng tao na kukuha na maggagawa ng trabaho mo. Pwede mong i-delegate yung responsibility mo doon sa mga tao. Pero hindi mo po pwedeng i-delegate yung accountability. Ang ibig pong sabihin, pwede mong sabihin na ikaw pre ang bahala sa area B, ikaw naman tol ang bahala sa area 1, ikaw naman kapatid ang bahala sa area C. Na i-delegate mo yung responsibility, yung pangangalaga doon sa area. Pero kapag may nangyaring aksidente or insidente dyan, ang mananagot pa rin ay si safety manager dahil iyon po yung tinatawag nating accountability. Di ba? Responsable ka sa kung ano yung mangyayari dyan. Bakit hindi si safety officer ang mananagot? Siya yung nakatoka dyan. Okay, bakit hindi si safety officer? Kasi, ano ba yung ginagawa ng safety officer? Pinapatupad lang ni safety officer yung sinabi ni safety manager. Kaninong instruction ba itong ginagawa ni safety officer? Gawa-gawa lang ba niya to? Hindi, di ba? Itong ginagawa niya o yung pinapatupad niya
ay instruction ni safety manager. Meron tayong safety plan, safety manual, safety program, safety procedures. Sino ang gumawa? Si safety manager. Permado niya yan. Ito yung pinapatupad natin sa batas, sa site. Diba? So, ito po, ang accountable is si safety manager. Diba? Pwede mong i-delegate yung responsibility, pwede yan. Pero yung accountability kay safety manager palagi babagsak yan. Kaya dapat po, yung mga taong iiwanan natin sa site, ay maaalam din, kagaya natin. Para iwas problema tayo, iwas disgrasya. So, yun po, yung mga bagay na maaari nating matutunan dito sa HIRAC training natin o sa HIRAS training natin. Yung HIRAS training is Hazard Identification and Risk Analysis Specialist Training program po ito. Ito po ay 1-week training. Gagawin lamang po natin ito pag-uwi natin ng Pinas. Sa ngayon po kasi binabalak natin ituro dito sa Saudi, sa abroad. Kaso nga lang, hindi po kasi ako kampante sa sa Utol J, shoutout sa'yo. Hindi po ako kampante sa online training Mas gamay ko po ang face to face Kaya kasi pagka face to face, andun yung interaction talaga 'Di ba? Yung on time, at saka mapapakita mo talaga kung paano yung gawin. So, ulitin natin, ano ba yung mga matututunan natin dito sa training topics na to, sa training program na to, at para kanino? Ito pong training program na to para sa mga tao na nasa safety field po. Officers, engineers, managers, representative ka, subcontractor ka, main contractor ka, basta nasa safety field ka, para sa iyo po yung training na to. Ngayon, ano ba yung malalaman natin dito? Malalaman po natin dito, mapag-aaralan natin yung employer's responsibility, yung paggawa ng safety program, pagbuo ng safety committee, paggawa at pag-identify sa Job Safety and Health Protection Program, pag-identify sa hazards, saka kung ano-anong klase mga hazards ba ito, pag-identify o pagpa-implement ng health and safety natin sa health risk and safety natin sa site, pag-intindi o sa pag-alam, sa pag-unawa sa klase ng inspeksyon, sa formal, informal, sa safety sampling, safety survey, sa incident inspection, pag-alam sa inspection process, at paggawa ng dokumento. Dun sa paggawa ng dokumento, gaya nga po na sabi ko kanina, yung mga dokumento na dapat na ginagawa natin ay employees orientation records, workplace inspection, incident investigation, records of employees and supervisors inspection record na yan. At itong dokumento para sa Joint Health Safety Committee, equipment inspection, lahat po ng inspection forms na meron, gagawin natin o ituturo natin kung paano gumawa, paano magkaroon, at paano i-maintain. Kasi po, importante ang record keeping sa safety. Ngayon, dito po kasi sa amin, bakit ko tinuturo, bakit ko ni-emphasize yung sa dokumento. Meron po kasi tayo dito tinatawag na documentation safety. Pag ikaw ay documentation safety, ikaw ang bahala sa dokumento. Mga checklist na yan, ikaw ang gagawa, ikaw ang magtatabi ng mga records na yan, ikaw ang magko-compile, ikaw yung pinaka-DCS natin ng Safety Department. Ano ba yung DCS? Document Control Safety po tayo. Sa iba, Document Control System tayo, sila. Pero pag nasa Safety Department ka, Document Control Safety ka. Means, ikaw ang nakatoka sa lahat ng klase ng dokumento o ng records. Florita, Austria, shoutout bro. Kasama, gandang umaga sa'yo. So, yun po yung ating sinasabi, na dapat pangalagaan natin. At doon naman po sa sinabi ko nung nakaraan, o doon sa mga post natin sa Facebook, kung ilan ba yung dapat na training ng isang safety officer na nasa construction industry. Now, sinabi ko nga po sa inyo,
merong 171 trainings ang dapat na meron tayo si safety officer na nasa construction. Pero hindi naman po kung sinabi na nasa construction dapat meron ka lahat niyan. Kasi po malaki ang construction industry. Diba? Kunin lamang po natin yung mga trainings na dapat na meron tayo sa ngayon. Doon sa 171 po na yan, hindi pa po kasama ang ni Bosch, hindi pa kasama ang ni Bosch Oil and Gas, ni Bosch IGC, ni Bosch HSW, etc. ni Bosch, ayos ni Bosch, ayos, etc. Hindi pa po kasama doon yan. Hindi pa po kasama ang Bosch Kosh LCM dyan. Doon po siya nagtatanong kung totoo. Baka sabihin, Ito po, kinumpile ko po lahat ng mga trainings na kailangan. Ayan. Dito po yung mga trainings na yan. Ayan. No? Ito po yung mga training na dapat na meron tayo sa safety. Napakarami po. Bakit ko po naisipang gawin ito? Okay, ito mga kasama, no? Bakit natin ginawa? Bakit natin hinanap o inalam yung mga training na dapat meron tayo? O dapat meron si safety officer. Kasi mga kasama, para masabi natin na ligtas yung mga trabaho o ligtas yung mga manggagawa at kaya natin siya ng pangalagaan, dapat alam natin yung tamang proseso ng trabaho bago natin masabi na mali yung proseso na ginagawa nila. Ngayon, sasabihin ng iba, sir, napakarami naman training yan, 167 o 100 plus training yan. Sabi ko nga po sa inyo, hindi nyo kailangan kuhanin lahat kung hindi nyo naman kailangan. Kasi po, iba-iba nga po yung industriya na ginagalawa natin. Merong general industry, may construction industry, may maritime industry, merong agriculture. Diba? Ngayon, sa general industry, hindi ko mo sinabi general industry, lahat kukunin mo. Sa general industry, kasama po dyan ang call center, kasama po dyan ang malls, kasama po dyan ang mga ospital, kasama ang mga hotel. Diba? Kasama nga ang mga refinery, mga tumatakbo na refinery. Pag sinabi po natin na general industry, ito po yung mga industriya na hindi kasama sa construction. Pag sinabi natin hindi kasama sa construction, ito po ay yung mga industriya na walang ginagawa. Walang binubuo, walang tinitibag. Iba pa rin naman yung sa demolition. Iba pa yung sa construction. Ngayon po, wag nating iisipin na, sir, construction naman kami. Nagtitibag kami. Ay, hindi. Magkaiba po ang demolition industry o yung demolition safety program sa construction. Sa construction po, yan po, dyan nagsisimula yung iba na grassroots project. Pag sinabi nating grassroots project, ito po yung bakanting lote. Diba? Bakanting lote, tatayuan ng building. Yun yung grassroots project mula sa hukay o mula sa sukat-sukat hanggang sa magawa yung building hanggang sa ma-turnover. Ngayon, yung demolition, yun po yung tisirad. Titibagin nyo yung building. Diba? Yun po yun. So, may nagtanong po sa atin, ano daw ba yung ginawa kong libro? Yung bagong libro na ginawa natin. Bali, re-release po natin tong libro na to by August na siguro. Oo, Tol Juan, pipilitin nating magtuloy-tuloy na yung video natin, no? So, yun nga mga kasama, no? Yung ginawa natin libro, ito yung para sa mga safety representative sa construction industry. Ano ba yung nilalaman ng libro na yon? Ang nilalaman po ng librong ginawa natin, yung ideal na site natin. Kung ano dapat yung meron at ano dapat yung nakikita dun sa site natin. Like, ano ba yung dapat na ginagawa o itsura ng site natin para hindi makadisgrasya sa mga tao? Diba? Ano ba yung forma natin ng site natin? Doon po ituturo natin o tinuturo natin yung mga dapat na meron yung isang site. Yung barcode, security gate, yung ating temporary staging area, lahat tinuturo natin dyan. Pati na rin po yung klase ng trabaho, yung hazard ng trabaho, at yung mga magagawa mo para maayos yung pasilidad ninyo.
Kasi po mga kasama, importante po na maging maalam si safety para maging ligtas yung mga site natin. Para pag ligtas yung site, ligtas yung mga manggagawa. Pag ligtas yung manggagawa, ligtas din po tayo. Ligtas tayo sa pagkawala ng trabaho, ligtas tayo sa pagkatanggal sa trabaho, ligtas tayo sa pagkakakulong, ligtas tayo sa reklamo. Kasi po mahirap naman yung puro papogi yung ginagawa natin. Pero wag po nating asahan na lahat po ng mga nakaposisyon ginagawa yung tama. Meron po dyan nagbubulag-bulagan. Makakumpanya, sabi nga nung iba. Bakit? Sir, yung manager namin kasi ganito. Lahat ng safety protocol hindi sinusunod. Sa site, sir, dalawa lang kami. 500 yung tao. Wala kaming facilities kahit na ano. Sinabi namin sa manager, sir, namin, pero dead ma lang. Diba? Meron mga ganong senaryo, hindi natin masisisi. Bakit? Yun ang gusto nilang gawin eh. Diba? Siguro, basta mahirap kasi mag-comment sa mga ganyang bagay kasi kanya-kanyang diskarte yan mga kasama eh. Pero ang masasabi lamang po natin, ang masisiguro natin sa inyo, bilang isang safety, gawin natin yung tama na alam natin. Wag tayo magpadala sa kung ano lang yung meron okay na. Gawin natin yung bagay na makatutulong sa atin at sa ibang tao. Pero hindi po como safety tayo may karapatan tayong mambraso. Wag po. Wag po tayo mambabraso dahil sabi ko nga, palagi kong sinasabi sa mga tinuturuan ko sa mga estudyante ko, 2 bagay lang mga kasama kung bakit tayo sinusunod ng mga tao. Una, sinusunod ka ng mga tao kasi kapag hindi ka umalis sa harap nila, baka masuntok ka. Diba? Pangalawa, sinusunod ka ng mga tao kasi nahihiya sila sa'yo dahil maayos ka. Mabait kang tao, mabait kang safety, maalam ka, maayos kang makisama. Diba? So, kayo na po ang pumili. Tayo na po ang pumili saan tayo lulugar. Tayo ba yung safety na kaya tayo sinusunod? Kasi baka pag hindi tayo sinunod, masusuntok na tayo nung kausap natin. O tayo yung safety na kaya tayo sinusunod nung kausap natin kasi nahihiya sila dahil maayos tayo. Tandaan po natin, safety lamang tayo kapag nasa project tayo. Diba? Safety officer tayo, safety manager ka, safety supervisor ka, kahit ano pa posisyon mo, yan ang kategory mo, posisyon mo pag nasa site ka, pag oras ng trabaho. Pero paglabas mo ng planta, paglabas mo ng trabaho, wala na. Pare-pareho na lang tayo. Tandaan po natin yan. Marami na po akong nabalitaan na safety dinumog paglabas ng site. At sila naman din po nagpapatunay na kaya dinudumog itong safety dahil nga pasaway din si safety. Maraming safety ang pasaway, maraming worker ang pasaway. Pero hindi ko mo pasaway si worker, dapat maging pasaway ka rin. Tandaan po natin mga kasama, isa sa pinakamabigat at pinakamahirap na kalaban ng safety ay yung BBS o Behavioral Based Safety na tinatawag, di ba? Pag-uugali po ng tao. Wag po tayong palapatol. Wag po tayong masyadong maere, wag tayong masyadong maangat. Dahil pag po ganyan ang mangyayari, puro away lang ang kalalabasan natin. So, hindi ko alam kung anong oras na, pero hanggang dito na lamang po muna ako mga kasama, no? At bukas po, inshallah, itutuloy natin o magpag-uusapan natin yung ating nahinto dito sa ating OSHA. Pag uwi ko, bala ko magpagawa ng ganito yung handbook. Booklet, di ba? Booklet. Ba tawag ito? Handbook. Yan. Hindi lang siya kalaki. Magpapagawa po tayo ng ganito. Tapos ipamimigay natin. Siguro kahit mga 200 pieces, no?
Free lang siya. Pamimigay natin free. Diba? Ang gagawin lamang natin, magtatanong tayo doon sa ating mga videos. Tapos, sasagutin lang nila. Diba? Napakalaking bagay po nito, mga kasama. Napakalaking bagay po. Yung mga handbook na ganito. Bakit malaking bagay? Kasi po, mga kasama, ito po yung lagi kong dala-dala sa kahit saang mga site ako magpunta. May dala ako nito. Para in case na may makakalimutan ako, buklat ka lang. Excavation, 1.5 meters. O magpapa-interview ka, may dala-dala ka nito. Diba? Reviewer. Napakasarap po. So, ito po, mga kasama, itutuloy po natin yung ating naputol na usapan nung nakaraang mga buwan. Nandito na po tayo sa chapter 12 ng ating construction safety, itong electrical safety natin, 12 of 22. So, sa bukas po, inshallah, itutuloy po natin itong sa ating OSHA construction. Para magdire-diretso na po tayo. Tapos, pagkatapos nating mapigtas to, mag-iisip pa po tayo ng ibang modules o ibang subject na pwede natin pag-aralan. Pwede po kayong magbigay ng recommendations, no? Mag-suggest kayo kung ano yung gusto ninyong pag-usapan natin para po hindi na ako mahirapang mag-isip ng itatopic natin. No? Maraming salamat po sa mga nag-follow sa akin sa YouTube at sa Facebook. Maraming salamat po sa inyo sa mga nanonood ng videos natin. Yung mga videos naman po natin na ginagawa, ina-upload natin lahat doon yan. So, kung hindi nyo po napanood dito, hindi nyo nasimula, hindi nyo natapos, pwede nyo naman pong balikan sa YouTube. Makikita po ninyo doon. Yun nga po. So, paano po? Maraming salamat. Ingat po sa lahat. At sa susunod na pagkikita po ulit natin, ito po si kasamang Renante, no? Nag-iiwan po sa inyo ng isang ligtas at masayang araw. Salamat po.